napanood ko kanina sa PCO, sa Presidential Communications Office, yung isa nga po sa mga pahayag ni PBBM sa mismong ASEAN Summit. At sinabi nga po doon ni PBBM na kasama siya sa mga sumusuporta na tanggalan po ng mga nuclear na armas ang North Korea. At mga kababayan, para po maging fair po tayo, hinanap ko po talaga, nag-research po ako. Una, tinignan ko po yung Indonesia. Ito denuclearize North Korea, ASEAN, Indonesia. Wala po akong nakita. And then, yung Malaysia, tinignan ko rin po. Ganun lang din po yung pag-search ko, wala rin po akong nakita. Malaysia, wala. Vietnam, ganun din po yung ginawa ko, wala rin po akong nakita. And then, yung Thailand, ganun din po, denuclearize North Korea, ASEAN, Thailand, wala rin po akong nakita. Pero nung sinerch ko po yung Philippines, ito na po lumabas. Philippines renew calls for North Korea denuclearization. Visit, nabubulol ako. So, ano ba pinupunto ko dito mga kababayan? So, base nga po sa paghahanap ko nga po sa social media, sa internet, at saka sa online, si PBBM lang po yung nagbanggit sa buong ASEAN na nasuportado niya na tanggalan ng nuclear power yung North Korea. Ako'y nagulat. Nakakagulat. Ako'y nagulat talaga. Akala ko ba weak? Isipin nyo na mga kababayan. Base nga po ito kasi nagpakita ko ng ebidensya na talaga nag-search ako Wala po akong makita na ibang leaders po ng ASEAN na sumuporta po sa panawagan na tanggalan ng nuclear power, especially nga po sa military ang North Korea, kundi si PBBM lang. Yung tinatawag nilang malambot, yung tinatawag nilang weak, yung tinatawag nilang walang bayag, ito, nag-iisang presidente sa ASEAN na masyadong vocal para tanggalan nga po ng nuclear na armas ang North Korea. Para hindi na ako maingay kasi paulit-ulit na lang ako. Basahin na po natin yung balita. So, sabi dito, itong si President Yoon to presidente ito ng South Korea. Okay? Yoon says North Korea possess direct threats to ASEAN. So, nagsusumbong po si President Yoon Suk Yeol sa ASEAN na nasa threat po yung ASEAN sa ginagawa nga pong aggression ng North Korea. Ang sabi dito, North Korea ever advancing nuclear and missile program pose direct and existential threats to the members country of the Association of Southeast Asian Nation. South Korean President Yoon Suk Yeol said. So, continue lang natin para makuha po natin yung narrative. North Korea's increasing missile provocation and nuclear threats pose direct and existential risk to ASEAN countries. Okay? Yoon urged unity among ASEAN countries to respond resolutely to such threats with the ultimate goal of achieving North Korea's denuclearization. Visit. So mga kababayan, ang pinupunto ko dito, si PBBM lang po yung sumagot. Baka sabihin nyo, binobola ko kayo. Panoorin natin. Ayan baka sabihin nyo kasi binobola ko kayo. Ito, pakinggan natin si PBBM. Siya mismo nagsalita dito. Opportune moment to assess the progress of ASEAN-ROK relations, to celebrate our shared successes, and recommit ourselves to a future of mutual growth and cooperation. In the interest of maintaining peace and stability in the region, we express grave concern over the recent surge of intercontinental ballistic missile launches conducted by the DPRK. We underscore the need for the DPRK to fully comply with all UN Security Council resolutions. We also affirm our support for the principles embodied in the ROK's audacious initiative that aims to achieve a denuclearized DPRK, an essential component for sustainable peace and prosperity in the Korean Peninsula, in Northeast Asia, and the world. Ayan. Yung weak leader ninyo. Nag-iisang presidente sa ASEAN na kinundin na yung North Korea. Palakpakan naman dyan, walang yan.
alam niyo palakpak na parang palakpak na talaga parang may halong may halong pagkakaba. Syempre, we are talking about nuclear power dito. Diyos ko naman. Ano ba yan? Tapang mo, PBBM! In my own opinion, ganun yung naging reaction ko nung napanood ko to. At especially nung nalaman ko na nag-iisa po siya sa ASEAN na nagsalita nito. Na walang yan tapang ni PBBM. Kaya ba natin? hindi ako sa nagda-doubt pero syempre, we are talking about nuclear arm military power. Ibang level si PBBM, Diyos ko. Ito yung mga bagay na hindi ko inaasahan. Yung inaasahan ng mga DDEBs na si Mau Diggs, hindi magagawa itong ginawa ni PBBM ngayon. Sabi ko sa inyo di ba? Pag ako na-content, may ebidensya ako. Ito ebidensya ko. Sinabi talaga ni PBBM na kinukundin na niya yung mga nuclear power. Kasi yung ginagawa po kasi ng North Korea ngayon, sira ulo din I think next week po ata, makikipag-usap ata si Kim Jong-un kay Putin. Manghihingi siya ng additional military power kay Putin. At yung ginawa nga rin po kasi ng North Korea ngayon, meron silang nilabas na spy satellite na 2 beses na nga pong nag-failed. At bukod nga po dyan, nakakaroon po sila ng mga ballistic missiles na pag-test at dumadaan po mismo sa teritoryo po ng Japan at saka South Korea. Pero syempre, yung mga tanga, sasabihin na naman ng mga tanga dyan, palakpakan kayo dyan wala naman tayong kinalaman dyan. Meron tayong kinalaman dito, Diyos ko. Isipin nyo kung gaano ka-aggressive yung North Korea. Na kapag yan, tinopak yan, ilang nuclear warheads meron yan. At syempre mga kababayan, yung paghawak nga po ng yung pag-own ng North Korea po ng mga nuclear weapons po na yan, hindi po sila sumusunod sa UN. So ang punto dito mga kababayan kasi, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Okay. Actually, sa kakahanap ko nga po ng balita, last year pa pala, kinukundina ni PBBM ito. Syempre, mas malaking impact po kasi ito nung nagsalita siya sa ASEAN. Ito balita ito nung November 14, 2022. Ang sabi dito, Philippines support South Korea bid to denuclearize Peninsula. Okay? So, continue natin. Okay. Mr. Marcos added, the Philippines is one with you on that and we will do what we can do to assist South Korea in that effort. On Friday, the President called on North Korea to comply. Ano ba yan? Wala yan, kinall out pala ni PBBM nung November yung North Korea. Kinall out ni PBBM si Kim Jong-un. So sabi dito, on Friday, the President called on North Korea to comply with the United Nations Security Council resolution concerning North Korea, many of which were adopted in relation to its missile and nuclear program. So the Philippines reiterates its grave concerns over the series of missiles launches conducted this year. Walang yan. Easy lang PBB. Tinan mo to. Siguro malamang Dory VR. Parehas tayo ng reaction. Easy lang. Masyadong matapang, easy lang. Alam niyo yung easy lang pero nakakabilib. Yung mga bagay na hindi mo inaasahan, gagawin ni PBBM. Pero mga kababayan, don't worry. Kasi mga kababayan kasi, ito hindi lang naman po kasi tayo yung nakukundina dito. So, ang una po kasi nakundina talaga dito, syempre, yung mga talagang tinamaan po ng missile. Yung mga dinaanan po ng missile. So, unang-una po dito yung South Korea at saka Japan. And then, syempre, nakapagtulungan po yung USA. At syempre, asahan na po natin, nakasama na po dyan ng Pilipinas. So, 4 na tayo dyan. So, sabi dito, East Asia, US, South Korea, Japan imposing new sanction on North Korea's nuclear missile program. So, ang punto dito mga kababayan, ito nga po meron po tayong kasabihan sa Amerika na I scratch your back, you scratch mine.
Ako po, ito lang in my own opinion, ako po naniniwala na yung pagsuporta po ni PBBM sa denuclearize. Pasensya na, pagtiyagaan nyo na lang yung pag-pronounce ko. Yung pagsuporta nga po ni PBBM sa panawagan nga po ng South Korea, Japan at saka USA. Kasama po ito sa bilateral agreement para po suportahan naman po tayo sa West Philippine Sea. Ako naniniwala po akong ganun. Kasi ako talaga naniniwala po talaga ako na hindi naman po kasi talaga tutulong ang Amerika nang wala naman po silang pakinabang. Ganun po talaga yung geopolitics sa buong mundo. It is what it is. Pero syempre, sa inyo ko na lang po ibibigay yung desisyon kung tama ba itong ginawa ni PBBM. Pero sa akin, in my own opinion, kailangan gawin ito ni PBBM. Kasi nga po, mga kababayan, mauubusan na po tayo ng natural gas in the near future. At kailangan na po natin makapag-extract po ng oil sa Reed Bank na ito po ay kinukuha ngayon ng China. At syempre, nakakaya naman po kasi sa buong mundo na binubuli po tayo ng China kahit po na meron tayong laban na pagkapanalo po natin sa UNCLOS. So ako po yung naniniwala na kaya sumuporta si PBBM dito. Kasama po ito sa bilateral agreement nila ng mga bansa na yan. Pero syempre, masisisi ko ba si PBBM? Hindi. Ako nga, gusto ko nga itong ginagawa niya eh. Kasi naman kay Digong. Oh. Isipin nyo yun, di ba? Kinall out niya si Kim Jong-un. Ay, naka PBBM, lupit mo talaga. Ikaw na malakas. Ganun talaga, wala. Ganun talaga. Kung mangyayari. Ganun talaga yun.